Alam niyo po mga kapatid, ito pong Luneta Grandstand ay masyado pong memorable po sa akin po ito. Amen. Sapagkat dito po ako kinuha ng Panginoon at dinala sa tunay na kongregasyon. Way back 1992 mga kapatid, 1992 po nung nakaraan na 4 na taon. That was May 2, 3, and 10. Naalala ko pa po nung ako'y mapunta rito sa lugar na ito. Pero bago ko po ikwento sa inyo, ako po ay isang Army officer sa Philippine Army Reserve. At na-assign po ako sa Economics Intelligence Investigation Bureau. Dati po nag-umpisa sa Finance Ministry Intelligence Bureau na ngayon ay EIIB. Nung ako po ay nandiyan dyan, nagsilbi bilang isang agent, diyan ko po natutunan ang iba't ibang klaseng panloloko sa ating kapwa. Diyan ko po natutunan na ako'y naging isang korap. Ayoko man pong aminin o sabihin sa inyo, pero yan po ay isang katotohanan. Na alam ko po na merong isang opisyal na nakikinig ngayon. Masakit man tanggapin, pero sinasabi ko po, yan ang nangyari nung ako'y naglilingkod dyan sa departamentong yan. Alam niyo po, napakasarap ng buhay namin noon. Ang pera po, napakadali. Tatayo lang po dyan sa may lugar ng custom area yan. Ang pera po, sandali lang po. Kala ko po, ang buhay, liligaya ka lang kung ikaw ay maraming pera. Kung ikaw ay maraming bisyo. Pagka kami po'y kumita na, asahan nyo sa gabi, naslaman na po kami ng mga nightclub. Andyang umiinom na ng bababae, lahat na po ng bisyo nasa akin. Mas naging masahol po ako mga minamahal nung ako po ay naglingkod sa isang Amerikano, isang CIA, na ako po ay inassign ng isang mataas na opisyal. Sa pagmamahal ko po sa aking katungkulan at sa pagmamahal ko sa pera, dahil ang sweldo ko po noon ay $480 a week, bukod pa po sa mga allowances. Tinanggap ko po yan bilang isang security officer. Maganda po mga minamahal, dahil dollars ang sinesweldo ko. Napakasarap ng buhay dahil puro good time ang pinupuntahan namin at puro mission order din. Alam niyo po mga minamahal, dito ko nakalimutan na ako ay isang Katoliko. Dati po ako'y isang Katoliko. Pinanganak po akong Katoliko. Binyagan po kaming Katoliko. Pinag-aral po ako ng aking mga magulang sa isang Catholic school. Nag-aral din po ako sa Amerika. Marami rin po akong napag-aralan. Pero baliwala po palang lahat. Dapat ang ating pag-aralan kung paano natin purihin at mahalin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po nandito na kay Goldman, ang sabi po niya sa akin Major Nugget, bago ka maging isang regular membro ng Pentagram CIA, kailangan maging isang membro ka ng aming rituals. Sabi ko, ano po ang inyong rituals? Si Mr. Goldman po, ang tawag po sa kanya ay Satan, ama ng Satanas. Mantakin po ninyo mga minamahal, Satanas na. So sabi ko, sige, dahil masarap ang buhay, tinanggap ko po yan na ako'y pumasok at maging membro nitong rituals na to. Alam nyo po, pagka full moon, kami po ay umiinom ng dugo. Hindi po dugo ng hayop,
kundi dugo ng tao. Kami po ay kumakain ng abo ng tao. Dito po nag-umpisa na naging masahol ang aking kalooban, na wala na po talaga ang pag-ibig sa aking sarili. Pag ako po ay inutusan, itinutumba ko po. Kung ano po ang inutos sa akin, ginagawa ko po, sapagkat wala na pong pag-ibig sa akin. Ang tinatawag po namin, Satan. Bawat galaw, Satan. Alam niyo po, nakakatakot gunitain. Nung pong 1987, ako po ay nabaril. Kasama ko po si Mr. Goldman. Ako po ay binaril. Nag-50-50 po ang aking buhay, mga minamahal. Nung pong ako'y nabaril, alam niyo po, pakinggan niyo po ito, mga opisyal, mga military men, mga mayayaman, mga may pinag-aralan, pakinggan niyong maigi. Pagka kayo humihinga na sa butas ng karayom, wala kayong tatawagin, mga kapatid, kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Natikman kong huminga sa butas ng karayom, ngunit may nagawa ba ang aking mga kaibigan? May nagawa ba ang pagiging sundalo? May nagawa ba ang pera? Wala, mga kapatid, walang nakatulong sa akin kung hindi ang Panginoong Hesus. Dito ko naramdaman, dito ko nalaman na gaano mga kayo kayaman, gaano mga kataas ang pinag-aralan ng bawat isa, gaano mga kataas ang posisyon ng bawat isa. Pagka nilagyan ng tuldok ng Panginoon ang buhay ng bawat isa, hanggang dyan ka na lang. Iiwanan at iiwanan mo yung mga karangyaan na yan sa buhay. Pasalamat tayo kung tayong lahat ay nasa Panginoon, sapagkat kung mamatay tayo, sigurado sa langit ang punta natin. Pero paano ang mga kapatid natin? Paano ang aking mga kasamaan? Paano ako kung ako namatay nung araw na yon? Nasaan ako? Wala, mga kapatid, siguro hanggang ngayon nagdudusa ako sa impyerno, o baka hindi rin ako tanggapin sa impyerno. Habang ako po'y nagpapagaling, mga kapatid, sa ospital, nasumpungan ko po ang gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung ako po'y nasa ospital, pinabuksan ko po ang TV sa aking sarhento. Sabi ko, Sard Bontanilla, buksan mo ang TV. Alam niyo po, mga kapatid, pagbukas ng TV, ang lumabas po, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ko po, Sarge, patayin mo yan, dahil hindi po ako naniniwala sa mga ganyang gawain. Dahil alam nyo naman, pumasok na ako sa pinakamalalim. Yan ay impyerno na kung impyerno. At ang aking sinasamba ay satanismo na. Sa isang buwan po, 3 beses po ako nagpabukas ng TV sa aking kwarto. Pirmi pong natatapat sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko po alam kung ang Diyos ay may layunin, sapagkat hindi ko po alam ang Diyos noon. Nung ako po'y nakarecover na at naglalakad na, Mayo po noon, ako'y naglalakad dyan sa Quiapo dahil binabalikan ko yung mga inchik na makilala kong mga illegal dyan. Dahil naka-payroll pa po ako noon. Alam niyo po, nakita ko po yung banner na yan. Yung banner na yan, na nakakabit sa mga karsada, yan po ay mahalaga, mga minamahal. Yung mga leaflets na natanggap ninyong mga baguhan, yan po ay mahalaga sa inyong buhay, mga minamahal. Pag inyong tinugon, tandaan ninyo, ang Diyos ay tutugon sa inyo. Nakita ko po yan dyan sa Quiapo. Ang sabi ko sa aking sarili,
Ito ang nakikita ko nung ako'y nasa ospital. Naglakad po ako mga kapatid. Hanggang sa nakarating po ako dyan sa kaduluduluhan na yan. Malapit po dyan sa may Christmas tree yan. Ganito po ang tao, napakakapal. Ang sabi ko, ito ang napapanood ko noon sa TV. Nagmuni-muni po ako mga minamahal, nakinig po ako. At hinihintay ko po na ako'y mahipo dahil sinasabi nila meron daw mga himala. Nung pong nagsalita ang ating Evangelist Wilde Estrada Almeda, nandito po ang ating President Ramos noon, hindi pa po siya presidente, sekretary pa po siya, ang kanya pong kapatid na si Senator Sihani. Nandito po sila niyan, nandyan po ako, nang sabihin po at banggitin ng ating Evangelist Wilde Estrada Almeda. At ganito po ang kanyang pagkasabi. Kayong mga nakikinig sa mga TV station, kayong mga nandito sa Luneta Grandstand, dalhin ninyo, tayo'y maglabanan, magpakita kung sino ang nasa katotohanan. Ako po'y nakinig sapagkat mabigat pong magsalita ang ating beloved evangelist. Ang sabi po niya, kayong mga pastor, mga pare, halos lahat po, binanggit niya at kanyang hinamon. Dalhin niyo lahat ang inyong rebulto dito sa grandstand. Manalangin kayo sa inyong rebulto. Napababain ng kidlat at ako'y tamaan. Yan pong sabi ng ating evangelist noon. Kung kayo'y nasa katotohanan, bababa ang kidlat at ako'y tatamaan at ako'y mamamatay. Ngunit, kung hindi bumaba ang kidlat at hindi ako tinamaan, ako naman ang mananalangin na ang inyong mga rebulto, bababa ang kidlat at tatamaan ang inyong mga rebulto. Lalo po akong nag-init mga minamahal sapagkat napakabigat po talaga. Sabi ko, mas mabigat ito sa aking dating amo. Dahil ang amo ko naglalakad lang, pag naglakad, umuusok, umaapoy ang kanyang dinadaanan. Ito, iba. At mas lalo na pong ako'y nabighani nung sabihin niyang, kung hindi nyo tatanggapin ang aking hamon, sa Mayo Gis, bumalik kayo dito sa grandstand at ako'y magpapaulan. Ako'y mananalangin sa ating Panginoong Hesus ng ulan ay bababa. Sapagkat nung mga araw pong yun at nung mga panahon na yun, drought po, tag-init po dito sa bayang Pilipinas. Ang sabi ko, imposibleng mangyari yan. Hindi pwedeng mangyari kung hindi magbubuhos ng ulan, manggagaling sa eroplano. Pero magpaulan sa drought season, imposible. Bumalik po ako, mga minamahal, ng May 10. Pero iba po ang aking purpose. Dahil alam ko, hindi mangyayari ang sinabi ng ating evangelist. Sabi ko, sa May 10, babalik ako. Pagbalik ko, hindi umulan. Pauulanan kita ng bala. Himala sa lahat ng himala, mga kapatid. Bumalik po ako ng May 10. Pumwesto na po ako dyan sa lugar na yan. At sinusundan pa po ako ng mga nakaputing mga brothers pong ganyan. Hindi ko alam kung ano yan sumusunod. Pero sinabi ko, wag silang magkakamali. Talagang magkakaputukan dito. Alam niyo po, mga minamahal, nagprosesyon po. Ang prosesyon hanggang doon lang, hindi tumuloy dito. Bumalik. Ang rebulto po, hindi nakapasok dito. Bumalik. At nung walang tumanggap sa hamon ng ating Evangelist Wilde Estrada Almeda, 4:30 in the afternoon, eksakto, mga minamahal, yang langit na yan, nagdilim yan.
Nagdilim yan, mga minamahal. Ang mga kidlat na lumalabas dyan, halos tumatama dyan sa bubong ng grandstand. At ang ulan ay bumuhos ng napakalakas. Himala sa lahat ng himala. At noon po, ako'y nabasa. Nang ako'y mabasa, mga minamahal, parang may pumasok na mainit sa aking katawan. Nanginig na po ako, lalong-lalo na aking tuhod. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. At luha na po ang lumalabas sa aking mga mata. Ganun po pala kabait ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo po pala ay dadali ng ating mahal na Panginoong Hesus sa kanyang kongregasyon. Maski ayaw ninyo, katulad ko, hindi ko alam, hindi ako nanampalataya, pero bumalik ako dahil gusto kong malaman. Pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi niya, anak, ako'y buhay. Buhay na buhay. Bigyan mo lang ako ng konting puwang sa puso mo. Ako'y papasok sa iyo at babaguhin kita. Ako po'y nanatili dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ko pa nga noon, baka naging tsamba lang yun na. Dumalo po ako ng dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Diyan pa po sa Amoranto. Tuwing 3 araw po sa isang linggo, ako'y dumadalo, nanonood. Nanonood lang po. Alam nyo po mga minamahal, mga bagong bisita, ang nakikita ko po, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakapaglakad, ang mga sakit gumagaling, ang may mga problema nalulutas. Ang daming nagpapatotoo, ang mga mata ko nakikita mismo ang mga sakit na gumagaling. Ang sabi ko, Panginoon, kung ito ang iyong kalooban, bigyan mo ko ng kapayapaan sa aking buhay. Tatalikuran ko lahat, paglilikuran kita. Pinagbigyan ko ang tawag ng Panginoon na dapat siya magbibigay sa akin. Pinagbigyan ko, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, susubukan kita. Susubukan kita dahil sabi mo, buhay ka. Naghahanap ako ng kapayapaan, bigay mo sa akin. Alisin mo lahat ng madumi na sa aking katawan. Baguhin mo ko, Panginoon. Ang bait ng Panginoon, mga minamahal. Mula nung sinabi ko ito ng 1992 hanggang sa mga oras na ito, sinasabi ko sa inyo na ang Panginoon ay buhay. Buhay ang Panginoon dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binago po niya ang aking buhay, mga kapatid. Ang binigay niya sa akin kapayapaan na magmula nung pinanganak ako na hindi ko nararamdaman sa mga... Pero ngayong mga oras na ito, mula nung nakilala ko siya, yung kapayapaan na yan ay nananatili sa aking puso. Hindi kayang bili ng pera yung kapayapaan na yan. Hindi kayang bili ng ranggo yung kapayapaan na yan. Hindi kayang bili ng kayamanan o anumang bagay yung kapayapaan na yan. Pag yan ay nanatili sa inyo, mga minamahal, dito ko rin sinasabi sa inyo, mga kasama ko, sa sundalo at sa aking mga kasamaan dati, ang kailangan natin para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo ay ang pag-ibig ng Diyos. Maski na gaano tayo kagaling sa intelligence o counter-intelligence, sinasabi ko, walang lahat yan pag ang Diyos ay hindi umiral sa bawat isang Pilipino. Bakit hindi nyo pagbigyan ng Diyos? Subukan ng katulad ng ginawa ko, sinubukan ko.
ko, siya ay buhay! Napakasarap po mga minamahal maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nadinig niyo ang aking beloved wife kanina nagsalita. Yan po ay number 1 persecutor ko noon. Dalas kami pong nag-aaway. Ang sabi niya sa akin, dahil Katoliko po siya, hindi kita pakikialaman sa pinasok mo. Huwag mo akong pakialaman sa aking reliyon. Hindi po ako pumayag mga minamahal dahil ang buhay ko po noon ay napakagulo. Siya na pong magpapatunay sa inyo na tuwing darating ako, pag ako binunangaanan niya po, talaga po sumasalubong sa kanya ang 45 ko. Ilang beses po akong dinimanda ng may-ari ng bahay, pagkat palagi pong butas ang bahay, pinuputukan ko po. Ganun po ako kalupit nun. Ang gulo po. Ang mga anak ko po, pag nakikita ko, takot sa akin. Hindi mapakita ang pagmamahal sa akin. Pero hindi ko po tinantanan dahil alam ko, napatunayan ko na sa sarili ko na ang Diyos dito'y buhay. Nasabi ko, Panginoon, ako man ay ililigtas mo. Huwag mong pababayan ang aking mga mahal sa buhay. 3 taon na po siya, 4 na taon ako, 1 taon po lang ako naghintay. Nakuha ko po ang aking beloved wife. Nakuha ko po ang aking anak. Bago po yan, nung aking pong ipunin ng mga rebulto sa loob ng bahay, wala po siya noon. Ang nandun lang po ang aking 3 anak na lalaki. Inipon ko po yan dahil nabibigatan po ako na parang naaasiwa po ako pag pumapasok na sa bahay noon. Ang sasalubong, rebulto sa gate, rebulto sa kahit saan may rebulto. Inilagay ko po sa sako, 2 sako po yan. Ang lalaki pa po niyan, galit na galit po yan sa akin dahil minana pa niya sa nanay niya yung mga rebultong yan. Mga antik pa yan, mga ivory pa yan, sabi niya. Alam niyo po, hindi niya nalalaman. Inilagay ko sa sako, binuhol ko, tinapong ko sa creek. Sabi ko, Panginoon, ayoko na maglingkod sa demonyo. Natuto na kitang sambahin sa buhay. Espiritong buhay. Sasambahin kita ng walang rebulto. Bagkos sa espiritong buhay. Pagdating po ng aking beloved wife, pagpasok niya, medyo napatigil. Pagpasok sa kusina, sa sala, napatigil. Pagpasok sa kwarto, napatigil. Inawag po ang aking anak na bunso, si Roban. Roban, asan ang mga rebulto ko rito? Kinuha po ni Daddy, sinako, tinapon. Saan tinapon? Diyan po sa likod ng bahay sa may creek. Kunin nyo, sisirin ninyo. Mami, baka po kami mamatay, malalim po yung creek doon. Sabi ko sa anak ko, huwag kayong susunod. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. Binuksan ko po ang Biblia. Binasa ko ng binasa ang Exodus 24. Na huwag kang luluhod sa anumang rebulto, huwag kang gagawa ng anumang rebulto sa langit, sa lupa o saan man bagay. Sapagkat ang Diyos ay sa espiritong buhay. Hanggang 2 buwan po kaming hindi nag-uusap. Nag-overnight po ako. Nanalangin ako ng nanalangin. Iniiyak ko sa Panginoon, Panginoon, huwag mong patatagalin. Baka bumitaw ako. Kailangan makuha ko siya. Ang bait po talaga ng Panginoon, mga minamahal. February 14, sabi niya sa akin, pababautismo na ako. Yan ang regalo ko sa iyo at sa Panginoon. Nung natutunan po naming mahalin ng Panginoon, 10 ng aking mga anak, siksik liglig po ang mga biyaya, mga minamahal. Napakabait ng Panginoon, mga minamahal. Wala pong sakit na dumadapo sa aking mga anak o sa aming mag-asawa. Wala po, mga minamahal. Sapagkat pagka kayo natutong pumuri sa ating Panginoon, uunahin niyo ang Panginoon sa bawat inyong gagawin. Tandaan ninyo, ang buhay ninyo sa araw-araw ay napakagahang.
Hindi nyo nahahanapin ang kakainin nyo bukas o sa darating na mga araw. Yan ay susuplayan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na kayo magkakasakit sapagkat ang sakit ay bunga ng kasalanan. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa Panginoong Hesus po lamang.